sa presyo ng langis, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Paniningil ng dagdag toll sa North Luzon Expressway ipatutupad na simula sa March 2. Kandidato sa pagka-vice-alkalde sa Isabela, sinampahan ng reklamo ng Commission on Elections. Dahilan ng bumagsak na tulay sa Isabela, iniimbestigahan na ng Department of Public Works and Highways, Cagayan Valley Region. Impeachment Secretariat ng House of Representatives para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, binuo. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 28, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa mga balita ngayon tanghali. Good news para sa mga motorista. Posibleng bumaba ang presyo ng langis sa susunod na linggo. Base sa resulta ng 4 na araw na oil trading, posibleng bumaba ng 90 sentimos hanggang piso at 20 sentimos ang kada litro ng diesel at gasolina, habang nasa piso at 30 sentimos hanggang piso at 50 sentimos ang maaaring maging rollback sa presyo ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ilan sa mga bagay na nakaapekto sa pagbaba ng galaw ng presyo ng langis ay ang pagbaba ng demand sa Korea, gayon din ang bahagyang paghupa ng geopolitical tension dahil sa Ukraine-Russia ceasefire deal. Gayon din ang taripang ipatutupad sa Estados Unidos na maaari makapagpababa sa demand sa langis. Inaprobahan ng Toll Regulatory Board ang pagtaas ng toll sa North Luzon Expressway o NLEX na ipatutupad simula sa linggo, March 2, 2025. Sa ilalim ng bagong toll-free matrix, ang mga motoristang magbabiyahe sa open system o yung mga mula Balintawak hanggang Marilao, Bulacan ay magbabayad ng dagdag na 5 piso para sa Class 1, 13 pesos sa Class 2 at 15 pesos naman sa Class 3. Habang para sa mga babagtasin ng kahabaan ng NLEX mula Balintawak hanggang Mabalacat, magkakaroon ng dagdag na 57 pesos sa Class 1, 142 pesos sa Class 2 at 171 pesos naman sa Class 3. Ang pagtaas ng singil ay bunga ng naantalang adjustments noong 2023 at ang dagdag na toll para sa pagtatapos ng 7.7 billion pesos Candaba 3rd Viaduct. Nanumpa na ang mga bagong matataas na opisyal ng Department of Transportation matapos ang pagkakatalaga sa kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama sa mga itinalaga sina Giovanni Lopez, Mark Steven Pastor, Jim Sijonko, Ramon Reyes at Joscoro Reyes bilang mga bagong Undersecretary at Assistant Secretary. Ang pagbabago sa pamunuan ng ahensya ay naganap matapos humiling si DOTR Secretary Vince Dizon ng courtesy resignation mula sa mga dating opisyal. Inaasahan ng isang mobility advocate group na mas magkakaroon ng interconnectivity ang mga big-ticket projects ng Department of Transportation sa pagbuo nito ng Flagship Project Management Office. Ayon sa grupo, kailangan ng bilisan ng DOTR ang mga proyekto sa transportasyon dahil patuloy na tumataas ang demand ng mga commuter. Mula sa Quezon City, alamin natin na detalye kay JP Nunez live. JP, ano ba ang tututukan nitong Flagship Project Management Office na binuo ng DOTR? Ella, ang tututukan nga niyang Flagship Project Management Office ng DOTR ay yung mga kasalukuyang proyekto na malalaking proyekto na pang-transportasyon na ongoing sa ngayon. Kasama dyan yung Metro Manila o pangunahin dyan yung Metro Manila Subway Project, yung North-South Commuter Railway Project, yung EDSA Busway Project, EDSA Greenways Project, at yung iba pang Bus Rapid Transit Project.
Ayon sa Move As One Coalition, dapat tutukan ng Flagship Projects Management Office ng Department of Transportation o DOTR. Halimbawa ni Robert C., ang co-convener ng grupo, dapat ang common station na ginagawa sa Quezon City hindi lang magkokonekta sa LRT1 at MRT3. Dapat meron din itong koneksyon sa EDSA busway. Gayon din ang rail system na pwedeng makakonekta sa Pasig River Ferry. Mahalagaan niya ang connectivity ng mga transport system para hindi mahirapan ang mga commuter na magpalipat-lipat ng mode of transportation. Positibo nila ang kanilang pananaw na ito ang gagawin ng flagship PMO na binuo ng DOTR. Binuo ng DOTR ang flagship PMO noong February 26 sa pamamagitan ng Department Order number 2025-002. Kaugnay ito ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong hepe ng DOTR na si Secretary Vince Dizon na pabilisin ang mga proyekto ng ahensya. Batay sa memorandum, merong regular na meeting tuwing Lunes ng alas 9 ng umaga ang mga miyembro ng flagship PMO para sa update ng mga proyekto. Ella, patuloy nga nating tututukan kung ano yung magiging bunga nitong flagship PMO, kung paano nila mas mapapabilis yung mga big ticket projects ng gobyerno para agad na yang mapakinabangan ng ating mga commuter. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Nagbabala ang Malacanang laban sa pang-aabuso sa paggamit ng EDSA busway matapos ang ulat na ginamit ito ng ilang matataas na opisyal ng Philippine National Police para sa isang emergency meeting. Ayon kay Press Officer Yusek Claire Castro, bagaman pinapayagan ito sa lehitimong emergency at on-duty na sitwasyon, hindi dapat ito abusuhin. Samantala, hiniling ni Interior Secretary John Vic Remulla kay PNP Chief Romel Marbil na magpaliwanag tungkol sa insidente. Sa mga mahilig mamasyal sa Pasig River Esplanade sa Maynila, kagabi formal nang pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Phase 3 ng Pasig River Rehabilitation Project. Partikular na idudugtong nito ang Fort Santiago at likod ng Manila Post Office. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Unti-unti nang nakikita ang ganda ng Pasig River. Ito ay mula ng masimula ng Pasig Bigyang Buhay Muli Project ng Marcos Administration. Kagabi mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpasinaya sa ikatlong bahagi ng proyekto ng mas pinagandang Pasig River. Sa Phase 3 ng Pasig River Esplanade, magkadugtong na ang Fort Santiago at ang likod ng Manila Post Office. Mas pinaganda rin ang Plaza Mexico. We have efficiently added 2,000 square meters of open space by closing the road that once divided Plaza Mexico. This will create a safer, more beautiful and expansive area for public events, for gatherings, for leisurely walks. More than a development project, it symbolizes unity, honoring our past while embracing progress. Makikita na malaki na ang ipinagbago ng tabi ng ilog na tiyak na papatok sa mga mahilig mamasyal. Ayon kay Pangulong Marcos, tiyak na masisigla ang ekonomiya ng Metro Manila dahil dito. I am thrilled to see the social and economic development of a fully revitalized Pasig River and what it will mean for Metro Manila once again. Our mission is simple, but it is difficult. To bring back the river to its pristine state, make it a vibrant waterway once again for life, for culture, and for mobility. Bukod sa pagpapaganda sa Pasig River na magpapalakas ng turismo, inaasahang makatutulong rin ito sa transport connectivity sa Metro Manila sa pamamagitan ng Pasig River Ferry System. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dumadalas na ang mga naiuulat na kaso ng illegal recruitment ay human trafficking sa bansa. Bunsod nito, mas pinaigting na ngayon ng Bureau of Immigration o BI ang kanilang intelligence gathering.
Ito'y sa pamamagitan ng pagkuha ng mga advanced information mula sa iba't ibang mga international agency. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Malala pa rin ang kasalukuyang sitwasyon ng human trafficking sa bansa. Bukod sa kolaborasyon na ginagawa ng mga kagawaran ng gobyerno, mas pinapalawak ngayon ng pamahalaan ang kanilang negosasyon sa iba't ibang foreign agencies upang tuluyan ng masukol ang mga trafficker na labas-masok ng Pilipinas. Ang aming efforts po ay geared towards coordinating with each other and cooperating, of course. At gusto ko naming mapuksa ang trafficking ng ating mga kababayan. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Attorney Joel Anthony Viado, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan nila sa mga international immigration officials, nakakapagpalitan sila ng advanced information sa isa't isa. Kunwari, may isang fugitive galing sa isang bansa. Kunwari galing pong United States, for example, papunta ng Pilipinas, bibigyan ho kami ng advanced information. Meron kaming intelligence report na papunta dyan sa inyo itong tao na to. Dagdag pa nito, ilang beses na nilang napatunayan na epektibo ang ganitong klaseng sistema upang mabilis na makahuli ng mga dayuhang kriminal na pumupuslit sa Pilipinas. We were able to catch high-profile fugitives galing po sa ilang bansa na biglang magugulat po kami nung nahuli ho namin dito, na-exclude at naibalik sa kanilang bansa. Yun po pala leader ng isang malaking gang. 50 kaso ang kinasasangkutan. Samantala, nakikipagtulungan din ng Pilipinas sa United Nations at inaasahang lalagda sa isang kasunduan ukol sa Advanced Passenger Information System. Base sa manifesto, kung ang isang tao galing sa ibang bansa, papasok ho ng Pilipinas, while in transit, while mid-flight, malalaman na ho namin kung itong tao na to may record ho. At pwede namin hong pigilan yung pagpasok dito at gawin ko ano nararapat para maibalik siya sa kanyang bansang pinanggalingan o ma-prevent totally. Basta ma-prevent totally yung kanyang pagpasok ko dito sa ating bansa. Tiniyak naman ng ahensya na sa pamamagitan ng mga ganitong koneksyon, mas mapapaigting ang border security at mabilisang matutukoy ang mga traffickers na magtatangkang pumasok o tumakas ng bansa. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Arestado ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport ang 2 puganting Chinese na wanted ng Interpol. Ayon sa Bureau of Immigration, tinangkang umalis ng 2 Chinese patungo ng Malaysia nang maharang sila ng mga otoridad. Isa sa mga ito ay kinilalang si Wang Xianjun, 37 anyos, na sinasabing sangkot sa telecommunication fraud at sinasabing miyembro ng sindikato. Habang ang isa naman ay kinilalang si Li Xiaolong, 23 anyos, na sangkot naman sa economic crimes. Sa ngayon ay naasikaso na ng Bureau of Immigration ang deportation proceedings ng 2 dayuhan. Na-monitor ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China Coast Guard malapit sa baybayin ng Zambales sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, nakita ang CCG vessel 3301 sa layong 105 hanggang 110 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Agad namang nagpadala ng babala ang PCG sa pamamagitan ng radyo at sinabi na ang presensya ng barko ng China ay labag sa Philippine Maritime Zones Act at UNCLOS. Patuloy ang PCG sa pagtatanggol sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea sa kabila ng patuloy na agresyon at pag-aangkin ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Upang mapigilan ang paglaganap ng dengue, maglulunsad ang lokal na pamahalaan ng San Juan ng Kalinisan Drive Contest para mahikayat ang lahat ng mga barangay sa lungsod na maglinis ng kanilang kapaligiran. Sa advisory na inilabas ng San Juan LGU, magsisimula ang Gawad Kalinisan o Planlinis Dengue Alis Contest bukas, araw ng Sabado, March 1, mula alas 6 ng umaga.
Ang magwawaging pinakamalinis na barangay ay gagawaran ng 50,000 pesos para sa third placer, 100,000 pesos kung second placer, at 200,000 pesos naman para sa mananalo ang first placer. Para sa mechanics ng programa, maaaring i-check ang official Facebook page ng San Juan City. Patuloy ang pagtaas ng kaso ng dengue sa Quezon City, kaya naman nagpapaalala ang Health Department ng lungsod na huwag baliwalain ang mga sintomas ng nasabing sakit. Ayon sa QC Health Department, 8 sa 11 nasawi sa dengue ay sa lungsod ay nakaranas ng dengue warning signs. Para sa karagdagang detalye, makibalita tayo kay Jed Naresina live. Jed, ano ba ang dengue warning signs na dapat bantayan ng ating mga kababayan? Ella, kasama riyan is yung pagkaranas ng matinding pananakit ng tiyan, paulit-ulit na pagsusuka, pagdurugo ng ilong at gilagid. Ilan lang yung mga ito sa pinababantayan ng mga health officials sa ating mga kababayan. Dahil kung maramdaman yung ganitong mga senyales o sintomas, maaring ang isang tao ay mayroon ng sakit na dengue. Sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa Quezon City, hinihikayat ng Health Department ng lungsod na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o ospital kapag naramdaman ang alinman sa dengue warning signs. Ayon sa QC Health Department, 8 nakasisa, 11 nasawi sa dengue ay nakaranas ng mga sintomas ng dengue. Bukod sa mga nabanggit, kasama rin sa sintomas na maaaring maramdaman ay ang pagsusuka at pagtatae na may kasamang dugo, pamumutla at matinding uhaw, at panghihina at pagkapagod. Binigyang diin ng QC Health Department na libre ang check-up at dengue test sa mga health center, kaya hinihikayat nila ang bawat isa na magpakonsulta. Ayon sa pinakahuling datos noong February 24, 2025, umabot na sa 2,555 ang kabuuang kaso ng sakit sa lungsod ng Quezon. 261% itong mataas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, nagbukas ang Department of Health ng fast lane sa mga government hospital para sa dengue cases. Ito ay upang mas mabilis na mabigyan ng agarang serbisyong medikal ang mga pasyenteng nakararamdam ng sintomas ng nasabing sakit o kasalukuyang may dengue. Ella, nagpaalala yung mga health officials sa ating mga kababayan na huwag baliwalain yung mga sintomas ng dengue na kanilang mga nararamdaman. Agad magpakonsulta na sa ospital o kaya sa pinakamalapit na health centers kung makaramdam ng matinding lagnat o alinman doon sa mga nabanggit nating sintomas ng dengue para maagapan agad at hindi na lumala pa yung sakit. Ayan muna update. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Formal nang ipinaalam ni Senate President Francis Escudero sa mga senador ang posisyon nito sa proseso ng impeachment. Sinulatan din ng Senado sina VP Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez ukol sa mga plano sa isasagawang paglilitis. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Naglabas na rin si Senate President Francis Escudero ng proposed calendar ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nakapaloob dito ang mga hakbang na gagawin ng Senado na uupong impeachment judge kung saan nakatakda ang aktual na paglilitis sa June 30. Nilinaw naman ni Escudero na panukala pa lang ang kalendaryong ito na tatalakayin at pagpapasyahan pa ng Senado kapag nag-resume na ang plenaryo sa June 2. Ayon kay Senador Escudero, ipinagbigay alam niya na ito sa lahat ng mga senador kabilang na ang iba pang mga usapin kaugnay ng impeachment. Nagpalabas kami ng sulat ngayon, address sa mga miyembro ng Senado na pinapaliwanag lahat ng mga pinapaliwanag ko sa inyo nitong mga nagdaang linggo. We simply reduced it in writing, informing them among others of the position taken by the Senate President
as part of my job to take proper order of the subject of impeachment in accordance with our rules right now. Ipinabatid din ng tagapangulo ng Senado ang ilan pang paghahanda na sinimulan ng gawin para sa paglilitis, gayon din ang mga posibleng amyenda sa rules of impeachment. Kinumpirma rin ni Escudero na binigyan ng kopya ng mga sulat sina VP Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez kabilang na ang mga plano sa paglilitis. Ito anya ay para kung may magkwestiyon o mag-akyat sa korte ay maaaring gawin ngayon pa lang para tuloy-tuloy na ang paglilitis sa oras na magsimula na ito. Lahat yan pinagbigay alam din namin sa Kamara sa pamamagitan ni Speaker Martin Romualdez at sa nasasakdal kay Vice President Sara Duterte para sa kanilang impormasyon, reference at kaalaman sa interes ng pagiging transparent. Sinabi naman ni Escudero na hindi ibig sabihin ng mga hakbang na ito ay maagang magsisimula ang impeachment trial. Ito anya ay para lang magkaroon na ng ideya ang mga kinauukulan upang makapagtimbang habang sila ay nakarises kung ano ang gusto nila at pa siya kaugnay nito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inilabas ng Kamara ng isang explainer video kaugnay ng impeachment complaint na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Prosecutor House Assistant Majority Leader, ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, layo nitong maipaalam sa publiko kung bakit naharap sa reklamo ang Vice Presidente. Ang detalya sa ulat ni Rosalie Coz. Kulang 9 minutong explainer video ang nilabas ng House of Representatives sa Facebook page nito, araw ng Huwebes, February 27. Naglalaman ito ng paliwanag sa kinakaharap na 7 articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Gayon din ang ilan sa mga ebidensyang nakalap ng Kamara kaugnay nito. Ayon kay House Assistant Majority Leader, ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, isa sa 11 hinirang na maging House prosecutors para sa impeachment. Layo ng explainer video na ipaalam sa publiko ang proseso ng impeachment at bakit nahaharap sa reklamo si VP Duterte. I guess it's one way for us probably also explaining to the people on why we have signed that impeachment complaint. And medyo may mga technicalities kasi of course the confidential fund, the misuse of the 612.5 million pesos confidential funds, of course the spending of the more than 100 million in just 11 days. So may mga technical matters doon na kailangan malaman din po ng taong bayan in a plain and simple language. Baka kasi sinasabi, political lang yan o kaya galit lang kayo sa Vice Presidente. Hindi po yun ang punto. Ang punto dito ay kailangan malaman ng ating taong bayan kung ano ang mga nagawa ng mga violasyon ng ating Vice Presidente at kung bakit siya po ay naharap sa isang impeachment case at yan po ay napaglagdaan ng 215 members ng House of Representatives. Pahayag pa ni Congressman Bongalon, may gastos kaugnay ng mga paghahanda nila sa impeachment proceedings. Gayunman, wala itong detalye kung magkano. Wala, definitely meron. But for lack of personal knowledge, I'm not the one in charge. Sa kasalukuyan din anya, 90 to 95% ng handa ang House prosecution para sa nakabinbing impeachment trial ni VP Duterte. Ito ay kahit sa Hulyo pa inaasahang mag-umpisa ang impeachment trial gaya ng iginigiit ni Senate President Francis Chis Escudero. Sakali namang hindi manalo ang sinuman sa House prosecutors sa paparating na halalan, aasahan na ang pagbabago sa prosecution panel. For one to be a prosecutor, he should be a member of the House of Representatives. And assuming that there will be a crossover from the 19th Congress to the 20th Congress, and therefore those assigned prosecutors has to be nominated again in the floor. Probably there will be some changes for those who cannot be able to make it in this upcoming election. But definitely, of course, the panel of prosecutors, pwede kasi siyang subject to changes, no? Sa susunod na linggo, nakatakda silang magpulong muli upang talakayin hindi lang ang mga ebidensya, kundi maging ang mga petisyon na inihain sa Korte Suprema kaugnay ng impeachment. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayroon ng binuong impeachment secretariat ang House of Representatives para sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binubuo ito ng mga kawani mula sa iba't ibang departamento ng Kamara. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang magiging function ng House Impeachment Secretariat at sino ang mangunguna dyan? Ella, formal ng binuo ng House of Representatives ang Impeachment Secretariat para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pangungunahan ng Impeachment Secretariat ng House Secretary General at magkakaloob ng technical at administrative support sa public prosecutors para sa paglilitis ng pangalawang Pangulo. Isinapubliko ang pagkakaroon ng Kamara ng Secretariat support para sa impeachment sa pamamagitan ng isang memorandum order mula sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco. Binubuo ang Impeachment Secretariat ng mahigit 100 at 30 kawani mula sa iba't ibang House departments. Magbibigay sila ng support services on rotation basis sa pamamagitan ng schedule na ibibigay sa kanila ng Head of Office at Deputy Secretary General. Meron namang compensatory time off o overtime pay para sa mga empleyadong magbibigay ng kanilang serbisyo lagpas sa kanilang regular working hours. Nilabas ang direktiba matapos utusan ni Senate President Francis C. Escudero ang pag-organisa ng admin support para sa Senate Impeachment Court. Sa Hulyo pa, inaasang mag-umpisa ang impeachment trial ni VP Duterte. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Inatasan ng COMELEC ang lahat ng 66 senatorial candidates sa eleksyong 2025 na tanggalin ang illegal na campaign material sa Cordillera Administrative Region sa loob ng 3 araw. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, karamihan sa mga kandidato ay sumunod matapos matanggap ang abiso. Babala ng COMELEC, maaaring maharap sa kaso at diskwalifikasyon ang mga hindi susunod sa regulasyon ng kampanya. Pinag-aaralan ng Commission on Elections o COMELEC na hindi na gawing mandatory ang pagrerehistro ng mga survey company na magsasagawa ng election surveys kaugnay ng 2025 elections at susunod pang mga halalan sa bansa. Nagbigay naman ng mga rekomendasyon ang survey firms sa COMELEC sa kanilang resolusyon hinggil sa pag-regulate sa kanila. Narito ang report ni Dante Amento. Inirekomenda ng ilang survey firms tulad ng Octa Research na huwag nang gawing mandatory o obligado ang pagpaparehistro ng kanilang kumpanya bago makapagsasagawa ng election survey. Nakikipagtulungan naman anya sila sa Commission on Elections o COMELEC para makapaghatid ng tamang impormasyon sa publiko lalo na sa mga dapat iboto nilang kandidato. Sasama kami dito, magko-comply kami, hindi naman kailangan kaming pilitin. Ayon naman kay Chairman George Erwin Garcia, pinag-aaralan nilang baguhin ang Section 2 ng Resolution number 11117 hinggil sa guidelines ng election survey. Paliwanag ni Garcia, plano nilang gawing voluntaryo na lamang ang pagpaparehistro ng mga survey company. Ito ay para hindi malalabag ang karapatan sa pamamahayag. Baka kasi ma-consider na tinatawag na prior restraint sa freedom of expression and freedom of speech. Kung kaya pinag-aaralan na namin, ikukonsulta natin sa mga survey organizations kung ito ay gagawin na lang namin na directory o hindi mandatory. Voluntary on their part. Naniniwala naman tayo, nandito na nga sila ngayon. Sa meeting ng COMELEC at survey firms kahapon, inirekomenda rin ng mga ito na alisin ang Section 7 ng resolusyon na nagbibigay multa o parusa sa hindi susunod sa mga hininging impormasyon ng komisyon. Bakit kami kailangan i-sanction? Sumama na nga kami, nakikisama na nga kami, willing kami mag-comply at willing kaming tulungan ang COMELEC. Isuspindi muna ang pagpapatupad ng resolusyon habang may mga gagawin pang amendment o pagbabago dito. Sagot naman ni Commissioner Ray Bulay, ang in charge ng Task Force Respect na magpapatupad sa resolusyon, lahat ng suhestyon ay kanilang pag-aaralan. Lahat po halos mukhang katanggap-tanggap eh. So basically, balikatan nga ito. So we wouldn't have it any other way except for their cooperation. Kasi alam mo, freedom of expression yan eh. Wala dapat prior restraint.
Dagdag pa ni Bulay, ang layo naman nila sa pag-regulate ng election survey ay walang fake news o maling impormasyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang kandidato sa pagka-vice-alkalde sa Isabela ang sinampahan ng reklamo ng Commission on Elections o COMELEC sa Manila City Prosecutor's Office kanina. Bukod dito, maghahain rin ng kasong disbarment at disqualification ang COMELEC laban sa respondent. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, anong reklamo ang isinampa ng COMELEC dyan sa kandidato? Magandang tanghali, Ella. Naghain nga ng reklamo kanina ang Commission on Elections o COMELEC sa pangunguna ng kanilang Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa Halalan o Task Force KKK sa Manila City Prosecutor's Office. Ang respondent o inireklamo ay tumatakbong Vice Mayor sa bayan ng Reyna Mercedes sa Isabela na si Attorney Cheryl Harold Paz Respicio. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, nagugat ang reklamo ito dahil sa social media post ni Respicio na kaya umano niyang manipulahin ang sistema ng 2025 elections. Paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang isinampa ng COMELEC sa tulong ng PNP Cybercrime Division. Binigyang din ng komisyon, hindi lang ito nakasisira sa institusyon o sa COMELEC, kundi pati na sa paparating na halalan. Ito po ay napaka-dangerous, napaka-mapanganib. Maliban sa misinformation, napaka-mapanganib po ito sapagkat isipin nyo, ngayon palang kinukondisyon ang isip ng sambayanan na pwedeng gawa ng paraan ang ating pong halalan. Ito ang unang reklamo na isinampa ng COMELEC laban sa isang kandidato kaugnay sa 2025 elections. Dagdag pa ni Garcia, maghahain din sila ng bukod na kasong disqualification at election offense, gayon din ng disbarment case sa Integrated Bar of the Philippines o IBP. Binigyan din ng poll body, hindi nila papayagan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Samantala ay kinuna natin ng reaksyon itong respondent at kinumpirma niya na siya ay kinasuhan nga o sinampahan ng reklamo ng COMELEC at ang kanyang sinabi dito ay bukod daw sa siya ay isang abogado, siya ay isang IT expert. Ibig sabihin ay kanyang pinaninindigan yung kanyang mga ipinost o inihayag doon sa kanyang social media account. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Natanggap na ng Department of Social Welfare and Development ang resolusyon na ibinigay ng Commission on Elections kaugnay ng distribusyon ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, handa naman anya silang sumunod sa direktiba ng ahensya. Mula sa Quezon City, ang detalye sa report ni Mia Alonzo live. Mia, ano na ba ang update patungkol sa guidelines na hinihingi ng COMELEC kaugnay ng distribusyon ng AKAP? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Hinihintay na lang ng ahensya na maaprubahan ang isinumiling guidelines upang makasunod sa ibinabang direktiba ng COMELEC. Kaugnay ito ng sulat na ipinadala kaugnay nga ng payout sa ilalim ng ayuda para sa Kita Program o AKAP. Nauna nang nagpaalala si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi maaaring ipamahagi ang AKAP kung walang guidelines at maisama sa exemption bunsod ng nalalapit na campaign period. Subalit ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, ginawa na ng ahensya ang parte nila sa pagkumpleto sa hinihinging guidelines sa AKAP at ito sa Department of Budget. Alright, babalikan po natin ang pag-ulat niya ni Mia Alonzo. Nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ng ilang rice millers at importers mula sa Bulacan dahil sa pangamba na baka madamay sila sa mga raid na isinasagawa ng naturang ahensya sa mga warehouse ng bigas.
Nanindigan ng mga ito na hindi sila gumagawa ng mali at nangakong kaisa sila ng pamahalaan sa pagbebenta ng murang bigas. Pagtitiyak naman ng NBI na walang mangyayaring harassment sa mga gagawing pagsalakay. Narito ang report ni Benedict Samson. Pangamba sa raid ng National Bureau of Investigation. Ito ang idinulog ng nasa 20 rice millers at importers na pumunta sa tanggapan ng NBI kahapon. So we are here para mailinaw ano ba yung dapat natin na gawin para naman makaiwas ng takot kasi baka mamaya hindi mag-import ang mga importers natin dahil hindi alam yung guidelines na mangyayari. Ayon kay Orly Manuntag, co-founder ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, bunsod ng mga nangyaring raid, posible nila na maapektuhan nito ang rice importation. Natural po kung hindi po ito ma-address natin, mag-create po ito ng takot. Baka sakali po yung mga kasamahan po nating importers hindi magparating. So makaka-create po ito ng maaari on the supply side at humina ang kanilang pagpaparating. Sa pakikipagpulong sa NBI, napagkasunduan na dapat sumusunod ang mga ito sa kanilang line of business. If you are a dealer, do not mill. Dealer ka lang wala kang milling. Kaya yung mga millers, you coordinate with DA para hindi kayo mahuli. May permiso kayo sa DA, yun lang ang importante. Hiniling din ng grupo na magkaroon na lamang ng guidelines sa repacking na bigas sa halip na ituring na iligal ang tingi-tinging pagre-repack nito. Ngayon po, nagkakaroon tayo ng mga issue about sa repacking. Kasi nowadays, nakikita natin sa mga supermarket, sa mga palengke, meron ng 2 kilos, 5 kilos, 25 kilos. So nagbabago yung preference na pagbili ng mga consumers natin. So isa yun sa dapat ma-address na hindi siya dapat tawagin na illegal. Dapat magkaroon lang tayo ng guidelines when it comes to sa mga ganitong mga packaging po natin na impact. Uso-uso ngayon kahit nasa online. Tiniyak naman ng NBI na wala silang dapat na maging pangamba at wala rin anilang harassment na mangyayari. Makakaasa po kayo, puproteksyonan namin kayo, yung mga matitinong derecho, yung ating business, wag po kayo mag-alala sa amin at wala po sa balat ng NBI ang nanghaharas. Nangako din ang grupo na katuwang sila ng pamahalaan sa pagbebenta ng murang bigas sa presyong 35 pesos per kilo. Ito yung well-milled 25% broken po natin. Local po and imported po. Intercity po yan, Golden City na magbebenta po tayo ng 35 pesos per kilo in support po natin sa gobyerno. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muli nating balikan ang report ni Mia Alonzo kaugnay ng natanggap ng Department of Social Welfare and Development. Ang resolusyon na ibinigay ng Commission on Elections kaugnay ng distribusyon ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, handa naman anya silang sumunod sa direktiba ng ahensya. Mula sa Quezon City, balikan natin muli ang report ni Mia Alonzo live. Yes, Mia? Ella, magandang tanghali sa'yo. Hinihintay na lamang ng ahensya na maaprubahan ang isinumiteng guidelines upang makasunod sa ibinabang direktiba ng COMELEC. Ito ay kaugnay ng sulat na pinadala ng Commission on Election sa Department of Social Welfare and Development, kaugnay nga ng payout sa ilalim ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Nauna nang nagpaalala si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi maaaring ipamahagi ang AKAP kung walang guidelines at maisama sa exemption bunsod ng nalalapit na campaign period. Subalit ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, ginawa na ng ahensya ang parte nila sa pagkumpleto sa hinihinging guidelines sa AKAP at pagsumite nito sa Department of Budget and Management at Office of the President. Under review na po ng DBM and OP. So once ma-aprobahan na po ng OP, DSWD will cause the immediate publication of this and the submission of a copy to the committee. Ayon sa DSWD, compliant naman sila at ito lang talagang guidelines sa AKAP ang hinihintay ang approval. Kapag na-aprubahan na ang guidelines, inaasahan na magtutuloy-tuloy na ang distribution sa
inaasahang 5 milyong benepisyaryo ng AKAP. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Inimbestigahan na ng Department of Public Works and Highways Region 2 ang dahilan ng pagbagsak ng tulay sa may Santa Maria, Cabagan, Isabela kagabi na ikinasugat ng 6 na tao. Ayon sa DPWH, bumagsak ang tulay nang dumaan ang isang dump truck. Nalulan ang malalaking bato o boulders na may bigat na mahigit sa 100 tonelada. Para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano na ang latest dyan sa bumagsak na tulay sa Isabela at kumusta yung kalagayan ng mga biktimang nasugatan? Yes, Ella, nasa ligtas ng kalagayan ang 6 na nasugatan kagabi. Maliban sa bata na inilipat na sa CVMC, isinugod ang 5 sugatan sa Milagros Albano District Hospital sa Cabagan. Samantala, ang sinasabi naman na tumakas ang driver at pahinanti ng dump truck na ngayon ay hindi pa ma-account ng Cabagan Police Station. Ayon sa kagawaran, ang surge span sa bahagi ng Cabagan ang nag-collapse at mayroon itong haba na 60 meters. Ito ay gumuho ng dumaan nila ang 2 dump truck na naglalaman ng boulders na may bigat na 102 tonelada. Dahil dito, batay sa inisyal na report na damay sa pagbagsak ng tulay, ang isang malaking truck, 2 SUV at isang motorsiklo na nagresulta sa pagkasugat ng 6 na individual. Ipinaliwanag naman ng kagawaran na November 2014 sinimulan ang konstruksyon ng tulay at February 1, 2025 lamang ito natapos kung saan ang kabuang proyekto mula sa tulay at approaches nito ay pinondohan ng higit 1.2 billion pesos. Humihingi na ng tulong ang DPWH Region 2 sa mga eksperto mula sa Bureau of Design at Bureau of Construction sa Central Office na magsasagawa ng karagdagang ebalwasyon at pagsusuri upang malaman ang dahilan ng pagbuho ng bagong tulay. Sa ngayon ay pinapayuhan muna ng kagawaran ang mga motorista na dumaan sa lumang overflow bridge at naglagay na rin ng warning sign sa lugar. 6 ang sugatan sa pagbagsak ng bahagi ng Cabagan Santa Maria Bridge kagabi. Bandang 8:00 ng gabi nangyari ang pag-collapse ng bahagi ng tulay na nasa Casibarag Norte, Cabagan. Ang mga sakay ng SUV ay taga Katabayungan, Cabagan at Kalamagi, Santa Maria, samantalang ang isang bata na nakasakay sa single motorcycle ay taga Kansan, Cabagan. Maliban sa bata na inilipat na sa CVMC, isinugod ang 5 sugatan sa Milagros Albano District Hospital sa Cabagan. Sinasabing tumakas naman ang driver at pahinanti ng drum truck na ngayon ay hindi ma-account ng Cabagan Police Station. Sa ngayon naman ay dumadami ang punas, paninisi at pambabatikos ng mga netizens ang naglabasan matapos nga na kumalat sa social media ang nasabing insidente kagabi. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Ipinahayag ni US President Donald Trump na malaki ang respeto nito kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky nang bumisita ito sa White House. Nang tanungin si Trump kung hihingi siya ng paumanhin sa pagtawag nito kay Zelensky na diktador, tugon ng Pangulo na hindi nito akalain na nasabi niya yon. Inaasahan naman ni Trump na magiging maayos ang kanilang nakatakdang pagpupulong ni Zelensky ngayong araw at sinabing mabilis ang naging pagsulong ng ginagawa nilang mga hakbang upang makamit ang kapayapaan. Nasungkit ng defending champion Agriculture Food Master ang Game 1 sa finals ng Best of 3 series sa UNTV Cup Season 11. Samantala, nagwagi naman ang PhilHealth konsulta
sa battle for third place laban sa SSS Pension Boosters. Narito ang report ni Ivan Alvarez. Ado had a basket just in off the bench. There's a takeaway by Glorioso. Top shot, puts it in. Again, para sa Ombudsman, a nice block. About something, Ignacio on the break. Santos got it. Shirts Calao from outside. Oh! Isang panalo na lang ang kailangan ng Agriculture Food Master upang tanghalin ng kauna-unahang back-to-back champion ng UNTV Cup Season 11. Ito ay matapos na pataubi ng Food Master ang Ombudsman Graft Busters sa Game 1 ng Best of 3 Series sa finals ng Liga ng mga Public Servant. First quarter pa lang ay nagpakitang gilas na agad ang DA Food Master at ipinakita sa kalaban ang bagsik ng isang defending champion. May 10 points na agad si Sian Ko habang 8 points si Marlon Calao, dalawa dyan mula sa Rainbow Country. Hindi naman nagpasindak ang Ombudsman Graft Busters at sinubukang mag-ipon ng mga puntos, ngunit bigo na makuha ang unang quarter sa score na 27-14. Second quarter, umarangkada para sa comeback ang Graft Busters with Carlo Gatmaitan and Paul Ladia, dropping combined 14 points, ngunit hindi ito naging sapat para bawasan ang labang ng Food Master, 49-38 and the first half. Sa third quarter, unang 4 na minuto nang magpakawala ng rally ang Food Master habang nagpakitang gilas naman sa habulan ng Ombudsman. Pilit man bumabawi pero masyadong mainit ang parehong opensa at depensa ng Agriculture, kung saan nagkaroon ng 18-point lead papasok ng final quarter. Takeover mode ang Season 10 Finals MVP na si Sian Ko na umani ng 16 points sa quarter na ito para sa DA, 75-57. Last and final quarter, sinusubukan pa rin ng Ombudsman na makadikit sa puntos. Humataw ng 17 points si Carlo Gatmaitan para buhati ng Graft Busters. Subalit, pinatunayan ng DA kung bakit sila ang defending champion sa ligang ito. Hindi natinag ang depensa at matalas na opensa ng Food Master hanggang sa huling buzzer. At tuluyang sinelyuhan ang panalo sa score na 98-86. Best player of the game si Sian Ko na kumabig ng 40 points, 8 rebounds, 6 assists, 3 steals at 2 blocks. Karamihan sa tawag hindi pumabor sa amin. Pero no excuses. Malaking adjustment on game 2. Kailangan ipanalo namin para ma-extend namin series. So far, hindi naman kami naging consistent. Pero when it comes to game plan, lalo sa matchup namin, ang ganda, may nasunod. Defensively, may mga players kami na we need to stop o limit yung points production. Nagawa namin. Offensively, maganda yung score namin. So yung transition offense namin, early offense namin, nasunod din lahat. And a nice tip. Mazo attacking the paint. Finally gets it. It's a 3-on-3. Parado open all day. Got a handoff. Extra pass, Noriega, finally! Samantala, tinuldukan na ng PhilHealth Consulta ang kompetisyon para sa third place ng UNTV Cup Season 11 kontra SSS Pension Booster. Unang kanto pa lang ay dikdikan na agad ang labanan sa pagitan ng dalawang koponan. Matapos ang matinding sagupaan ng PhilHealth Consulta at SSS Pension Booster, nagtapos ang first quarter sa score na 19-19. Second quarter nang simulang magpasiklab ang SSS Pension Booster ng puntos, ngunit hindi nagpatinag ang PhilHealth Consulta at kumambyo hanggang huling segundo sa score na 40-36. Third quarter nang maghabulan sa puntos ang dalawang team pero huling 2 minuto nang hindi na pumayag ang PhilHealth Consulta, naabutan pa sila ng SSS Pension Booster at tinapos na ang ikatlong kanto sa score na 63-55. Fourth quarter nang magpatuloy sa pagpapalitan ng opensa ang dalawa. Walang gustong magpadaig at sinusubukan pa ng SSS Pension Booster na ungusan ng kalaban. Ngunit sa huling 2-point shot ng best player of the game na si Ian Mazo ay wagi ang PhilHealth Consulta sa dikit na score na 76-75. The problem is, we know that we can beat them. That's why we relax. So sabi ko, heads up. We're 4th place, and probably next season we'll keep on trying.
Diba? Grabe, intense. Although, 15.8 na kami, nakabalik. Ang hirap. Going SSS talaga malakas. So, yun lang naging adjustment namin, yung composure na na-maintain namin hanggang huli. And siguro yung yung chemistry ng team, hindi nawala. Speaking of pull-ups, Martinez inside. Barrientos is fouled. Active but misses badly. Ladja, tough reverse for Paul Ladja. Pero somehow bumalik ang bola sa white shirts and shot go again. Magkakaalaman kung mapupwersa pa ba ng Ombudsman Draft Busters ang do-or-die Game 3 o tatapusin na ng Agriculture Food Masters ang laban at iuuwi ang kampyonato sa kanilang mga benepisyaryo. Yan ang ating aabangan ngayong linggo, March 2 sa PhilSports Arena. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 20, versikulo 3, na nagsasabi, karangalan sa tao ang mag-ingat sa pakikipagkaalit, ngunit bawat mangmang ay magiging palaaway. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTVC News may balita saan mampanig ng daigdig at dito sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!